Hello guys! Nakakuha na nga ako ng aking OFW Pass, pero alam nyo ba na automatic na itong lumabas after ko makapag-login at makakuha ng OTP. At andun na lahat ng information ko at tama naman lahat. Dahil kung matatandaan nyo guys, may ginawa akong video na nakapag-register na ako sa una nilang nilabas na DMW mobile app para sana sa OEC QR code. Nagawan ko pa nga yun ng video tutorial at ayun nga nakapag-acquire ako ng OEC QR code. At konektado ito sa PopsBomb account ko dahil lumalabas doon yung OEC exemption ko na na-acquire ko sa una nilang inilabas na DMW mobile app. At after ko nga makapag-register at makapag-login at nung lumabas na yung success ay bumungad na nga ang aking OFW Pass. At napansin ko guys sa OFW Pass ay marami pang features na hindi gumagana. Kagaya na lang ng pag-edit ng birthday, email address at ng mobile number. Pero guys, nag-upload naman or nag-post naman ang DMW na marami pa talaga silang kailangan i-update or i-improve. Kagaya na lang ng mga hindi nakaka-receive ng OTP. Ilalagay ko yung post ng DMW sa description ng video na ito para malaman nyo din kung ano yung dapat gawin kapag may problema ang inyong OFW Pass or kapag hindi kayo nakaka-receive ng OTP. May mga kababayan na rin tayo dito sa UAE na nakaka-receive na ng OTP or nakapag-login na gamit ang UAE number. Pero ako guys, nung nag-login ako ay yung Philippine number ang gamit ko. Pero sa mga OFW na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapag-download, hindi pa rin nakakapag-login, hindi pa rin nakaka-receive ng OTP, at laging error ang pag-login nila or laging mali ang password or username nila or pati ang email address nila. Huwag nyo muna guys masyadong i-stress ang sarili nyo. At may mga kababayan rin tayong nag-share na kagagaling lang sa POA Ortigas. At tinanungan nila tungkol sa OFW Pass dahil nga sobra silang nag-aalala na kung paano daw kapag hindi pa rin nakakakuha ng OFW Pass pero ang balik nila ay September na or October or November na. Ang sagot naman guys ng taga-POA, as long as daw na hindi pa kayo nakakakuha ng OFW Pass o hindi pa rin ito maayos ay pwede nyo pa rin gamitin ang traditional OEC or ang inyong OEC exemption. Kaya guys, huwag nyo munang masyadong stressin ang sarili nyo. Kapag naman guys, meron kayong problema sa record sa inyong PopsBomb account, ay magsadya kayo sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. O kaya naman mag-submit kayo ng ticket sa DMW website. Para sa mga nagtatanong kung kailangan pa daw ba ng panibagong Polo Verified Contract kahit exempted na sa OEC, bago daw ma-update ang inyong OFW Pass. Ang sagot guys ay hindi na dahil ako nga ay passport at visa lang ang in-upload ko ay successfully verified naman ang status ko sa OFW Pass. Dahil guys, as long as nakakapag-login kayo sa PopsBomb account nyo, ay yun din ang gagamitin yung email address at password para makapag-login sa inyong OFW Pass or sa DMW mobile app. Hindi ko na kasi guys na-experience yung buong registration dahil lumabas naman agad yung OFW Pass ko dahil nga nakapag-acquire na ako ng OEC QR code sa unang DMW mobile app na inilabas nila. Pero guys, ipapakita ko pa rin sa inyo ang buong proseso. At huwag kayo guys masyado ma-stress at mag-alala dahil napakadali lang naman talaga makakuha ng OFW Pass. Ngayon lang medyo magulo dahil nga bago pa lang yung app at hindi pa sa lahat ng bansa ay available na ito. So, aminado naman nga ang DMW na napakarami pang pwedeng i-improve or dapat gawin para maayos ang app na ito para sa ating mga OFW. So, huwag nyo munang stressin ang mga sarili nyo. So, sa may mga dati ng account sa PopsBomb at hindi pa updated ang OFW Pass nyo, panoorin nyo ito guys dahil ito lang ang gagawin nyo para ma-update ang expiration ng visa nyo or ng kontrata nyo. Pero guys, visa nga ang ina-upload sa OFW Pass at ang inyong passport. Pero ang lumalabas sa inyong OFW Pass mismo ay contract expiration na dapat visa expiration ang lalabas dahil nga visa naman ang ina-upload nyo. So, ang magiging validity ng OFW Pass nyo is yung validity ng visa nyo at kung nandito kayo sa United Arab Emirates, ay yung Emirates ID ang i-upload nyo dahil ang visa natin dito sa UAE ay nasa Emirates ID na natin. Para naman sa matagal nang may account ngunit wala pang inilalagay na visa sa DMW mobile app, maaaring pumunta sa requirements page ng app at i-click ang visa. Sunod ay piliin ang bansa kung saan magtatrabaho. Piliin ang visa para sa ID type. I-click ang continue. I-scan o kunan ang visa.
Siguruhing nasa loob ng kahon na nakikita sa screen ang inyong visa. Sunod, i-review ang visa na nakikita sa screen. Siguruhing malinaw at nababasa ang mga detalye nito. Sunod, i-click ang Continue. Hintayin matapos ang visa verification process. Kapag natanggap na ng system ang visa sa account details, maaari nang magamit ang OFW Pass para makalabas at makapasok sa Pilipinas habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Eto naman guys, yung step-by-step guide sa mga first time pa lang magre-register sa DMW mobile app para sa OFW Pass. Hindi ko na kasi ito guys nagawa dahil nga nagawa ko na ito sa unang app na inilabas nila na nakakuha ako ng OEC QR code. At hanggang ngayon nga ay active pa rin yung OEC exemption ko sa aking PopsBam account, kaya active agad or updated agad yung OFW Pass na nakuha ko. Pero sa mga hindi pa rin nakakapag-register, nakakapag-login, or nakaka-receive ng OTP, huwag kayong mag-alala guys, dahil soon magiging okay din ang app na ito. Kaya huwag muna kayong masyado magpaka-stress. I-download ang DMW mobile app. Pagbukas ng app, i-click ang login at i-type ang e-registration account details. Kapag nakatanggap ng ganitong mensahe, i-click ang register. Mag-register gamit ang mobile number at i-click ang next. Hintayin ang OTP o one-time PIN na matatanggap sa mobile number. I-enter ang OTP na matatanggap sa registered mobile number. Click Submit. Kapag nakita ang success na message sa screen, i-click ang OK. Ang susunod na makikita ay ang Data Privacy Policy. Hinihikayat na ito ay basahin at unawain. Pagkatapos, i-click ang Accept. Matapos mag-register o mag-login, maaari nang mag-apply ng OFW Pass. Ang unang step ay ang passport verification. Para sa ID type, piliin ang passport at i-click ang Continue. Sunod, i-click ang Allow para magamit ang camera ng mobile phone sa pagkuha ng passport. I-click ang Continue. Ihanda ang passport. Click Continue. I-scan o kunan ang passport. Siguruhing nasa loob ng kahon na nakikita sa screen ang inyong passport. Sunod, i-click ang Continue. Hintayin matapos ang passport verification process. Pagkatapos ng passport verification, mag-selfie. Huwag gumamit ng flash. Siguruhin din na nasa loob ng bilog ang buong mukha at malinaw ang inyong picture. Sunod na makakakita ng check kapag maayos na nakunan ang inyong picture. Kapag natanggap na ng system at nag-match ang passport at selfie, magkakaroon na ng OFW Pass account na may lifetime ERN. Para makita ito, i-click ang View OFW Pass. Para maging active at magamit ang OFW Pass sa paglabas ng bansa, kailangan din na i-scan ang visa for verification. Maaari itong magawa sa dalawang paraan. Una, sa pamamagitan ng pop-up notification na lalabas sa OFW page matapos gumawa ng OFW Pass account. Para naman sa matagal nang may account ngunit wala pang inilalagay na visa sa DMW mobile app, maaaring pumunta sa requirements page ng app at i-click ang visa. Sunod ay piliin ang bansa kung saan magtatrabaho. Piliin ang visa para sa ID type. I-click ang Continue. I-scan o kunan ang visa. Siguruhing nasa loob ng kahon na nakikita sa screen ang inyong visa. Sunod, i-review ang visa na nakikita sa screen. Siguruhing malinaw at nababasa ang mga detalye nito. Sunod, i-click ang Continue. Hintayin matapos ang visa verification process. Kapag natanggap na ng system ang visa sa account details, maaari nang magamit ang OFW Pass para makalabas at makapasok sa Pilipinas habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayun guys, kapag may mga bagong improvement at update ay gagawan ulit natin ng video. At sa mga hirap talaga makakuha ng OFW Pass, gaya nga ng sinasabi ko guys, ay pwede pa rin gamitin ang OEC or yung dating OEC at OEC exemption. Sa mga exempted naman sa OEC at hirap sa record, ay pumunta kayo or magsadya kayo sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. At pwede rin kayo dumaan sa POA desk sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7.
At sa mga OFW naman na nag-change employer or yung mga galing sa visit visa na naging employment visa na may dalang polo verified contract pag uwi sa Pilipinas na wala pang record sa OFW Pass. Dahil nga diba guys, una na nilang sinabi na kapag after nyo makapag-verify ng kontrata, ay lalabas na ito or lalabas na ang record nyo sa OFW Pass. Pero nga dahil magulo pa ang app at hindi pa ito maayos, ay sa POA office pa rin kayo kukuha ng UEC nyo kapag may dala kayong polo verified contract na galing sa visit visa o kaya naman nag-change employer at iba pa. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.